magkakaroon ng revolusyon at madugo yung revolusyon na yan. Sasakit ang ulo ninyo, maiihi kayo sa salawal, magde-declare ng martial law aong bayan under one battle cry. Putang ina ninyong lahat. Sa kaliwat ka ng korupsyon sa ating bansa na hanggang ngayon ay wala pa ring napapanagot na malalaking buhaya, ay nagbabala ang kilalang retiradong kapitan ng Armed Forces of the Philippines na si Dado Enrique na magkakaroon umano ng madugong revolusyon upang patalsikin sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Punong-puno na di umano ang taong bayan, lalo na ang mga ordinaryo at maralitang Pilipino na lubhang naapektuhan sa patuloy na malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Dado Enrique ay paniguradong wala nang magagawa pa ang mga unipormadong kawani ng sandatahang lakas katulad na lamang ng PNP, AFP at NBI na nagpapagamit na rin at ginawang pananakot sa sinumang sumalungat sa Administrasyong Marcos dahil paniguradong may instant kaso sila at kulong ang kahihinatnan. Kaya naman, tanging taong bayan na lamang di umano ang pag-asa ng inang bayan upang malipol ang mga buhayang nagpapasasa sa kaban ng bayan. Magkakaroon ng revolusyon at madugo yung revolusyon na yan. Tatayo ang tao, lagay nyo sa report nyo. Sabi ko, tatayo ang tao, armado. Magsasakit ang ulo ninyo, maiihi kayo sa salawal, magde-declare ng martial law aong bayan. Yang mag-declare kayo ngayon ng martial law, wala yan, tatawanan. Tatawanan niya ng taong bayan. Tingin ko, isa lang tumayo dyan, dalawa, tatlo, grupo, ang masama dyan lahat, magsanib-sanib. No? Under one battle cry. Putang ina ninyong lahat. Yun yung battle cry. Tang ina ninyong lahat. Yan ang battle cry. Pilipino kami, tang ina nyo. Huwag nyo kaming gagawin. Sasagkasaan lahat. Kaya aasa kayo sa AFP, PNP, NBI. Wala yan. Ilan lang kayo? Ilan mo yung NBI? 30,000 something. AFP, 150. PNP, 200. O, wala kayong 400,000. Sagasaan nyo. Sagasaan kayo ng taong bayan. 1,000,000 lang ang lumabas dyan eh. 100,000 nga lang lumabas dyan eh. Maihi kayo sa salawal eh. Anong gagawin nyo ngayon? Sabi ng Amerika pagka nagkaroon ng ng bloody, no? Ng confrontation at may mga namatay na civilian, papasok ang Amerika. Yun yung sinasabi ngayon ni feedback ni Commander Panadero. Naabutan na naman siya na nagbe-baking ng panadero. So, tinanong anintay lang ng tao, leader eh. Wala nga leader eh. Wala nga leader eh. Meron leader. Si Inday Sara, leader. Kaso, ingat ba? Nag-iingat. Kaya dapat ang mag-leader dyan, mga taong bayan. Yun yung dyan. Tingin ko, aabot doon na yung bawat isang Pilipino. Huwag nyo na isipin yung bansa. Masyadong mapangarap. Isipin nyo yung bansa. Tsaka na lang yun. Ang iniisip dapat niya ng taong bayan, yung paano yung pamilya ko. Mababaon sa utang yung mga anak ko. Yung mga apo ko. Di pa sinisilang, baon na sa utang. Tapos nun, yung mga dalagita ko, baka marip na mga adik na namamayagpag ngayon. Yung mga anak ko, baka maging kriminal. Baka ma-recruit yung mga college ko, ma-recruit ng CPP, NPA, NDF. And then, baka itataas ang taxes. Good for you. Kung tataas yung taxes kasi wala nang pera yung gobyerno. Sobra-sobra yung nila. They want more. Nakatikim sila eh. So, wala nang Duterte na haharang sa kanila. Yung Sara na inaasahan ninyo na haharang sa kanila, ini-impeach ngayon. Kaya nga masasabi ko, NBI, iniisa-isa ninyo yung mga leader. Hindi nyo ba naiisip
yung kagaguhan ninyong ginagawa. Sabihan nyo nga yung mga amo nyo, mentras siniisa-isa nyo yung leader, nawawala yung mga leader, you are forcing the Filipino people to become the leader in their own right. Ang bawat isang Pilipino dyan, leader ng pamilya niya. You can just imagine, pagka tumubo yung personal commitment niya, sagipin yung pamilya, never mind the country, yung pamilya na lang niya. And altogether, lahat nag-iisip sagipin yung pamilya niya, you're saving the country. Kumbaga sa ano, by accident, by not by design, but by outcome, every Filipino wanting to save his family, collectively, you are saving the country. Ayan nga. So, ang ano dyan talaga, napopwersa ngayon yung mga tao na doon tayo pupunta talaga revolution. Or secession. Para maiwasan yung patayan, yung mga taga-Bisaya sa taga-Mindanao, ang iisipin niya, humiwalay na lang. Huwag nyo kami damay dyan sa kagaguhan ninyo. Yan ang, pagka, there's a growing sentiment Pagka ganon, wala na talaga. Kaya gawin nyo pa yung ginagawa nyo. Good for you, good for us. Kasi pagka nagkaroon ng revolution yan, matatapos din kayo. When the people declare their version of martial law, matakot kayo talaga. It will be unforgiving. You will see summary executions in every park na makita nyo kung saan kayo inabutan. You'll be so scared shit for your lives and your families also. Because dinala nyo doon Sino may kasalanan? Tao? Hindi. Kayo may kasalanan. Ang tao nagrereklamo na ayaw nyo pakinggan Tinatakot nyo pa Ginagawa nyong hineherd nyo yung tao. Ginagawa nyong mga tupa. Ginagawa nyong tanga. Hindi tanga ang tao. Kaya kasalanan nyo. You're making Bato a hero. Eventually, you will make Bongo a hero. You will make the other senators a hero. Imagine. Kaya nga, sige pa. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, apaw. Yung huling plus 1, apaw. Pagka umapaw yan, no turning back. The Filipino will engage you in a bloody revolution. Sinasabi ko na para ma-warn kayo Kasi tanga kayo The Filipino will engage you, the Filipino people will engage you, and they don't care kahit 10,000, 20,000, 100,000 lang sila. They don't care. Because what they're fighting for has something noble in it. It is worthwhile because it's not already about the country. They're fighting for their families and the future of their generations. Yung mga to come na generation ng pamilya niya. Kunyari, Enrique. Ako tatayo, hindi para sa isang Ambrosio o isang Espinola, mga classmate ko yan. O isang Iriberi na classmate ko sa academy. O isang, sino may mga chief of staff? Si Miranda, o si Anyo, si Bisaya, o sino pa? Yung mga mista ko. I'm not doing this for you. Nor your family, no. I'm doing it for my family. For my loved ones. For my angkan. Not for my friends, really. Pamilya muna. Ngayon, kung may mga taong naniniwala sa akin at ganun din ang thinking, ganun din ang same feeling, same thinking, same heartbeat, same spirit, marami na kami gustong tumayo para paglabay yung pamilya namin. And if it so happens na one day, isang bagsak, isang gising, lahat may nitang ulo dahil sa kagagawan ninyo, yung huling patak, apaw, hindi
There comes a point in time, aapaw at aapaw yan. Punuin mo to, patak, 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 di ba? Panoorin niyo yung dripping ng faucet. Puno na yan pero hindi pa maapaw. Punong-puno na, hindi pa maapaw. Yung huling patak, apaw siya. Takutin niyo pa yung tao. Abusuin niyo pa. Budulin niyo pa. Takutin niyo. Lokohin niyo. Nakawan niyo pa. Tanginan ninyo lahat. Alam niyo yung katumbas nun? Walang kapatawaran. Accountability, reckoning. On the spot, papatayin kayo ng tao. Wala na. Yung iba, naniniwala pa sa... Ako, naniniwala pa ako sa trial Pero yung iba dyan, patay na lang kayo. Patayin na kayo. To their heart's content. Tadtarin kayo. Tanginan ninyo. Ganon. Ganon na iniisip. Magtanong-tanong kayo, mga sa gobyerno, ha? Isipin nyo, AAP at PNP nandyan para depensahan kayo. No. You're putting the AAP and the PNP in a dilemma. Hindi si Dilema na nag-impeach, hindi. Dilemma. Napasok si Dilema. ang ano diyan, ang pinag-uusapan diyan, you're putting them in a dilemma. Saan sila papanig? Magkakaalaman. When people are armed, some with rosaries, some with crosses, some with Chris Aquino, some with whatever, weapon that they can find, tirador, whatever, ready to die for country, just to straighten this in our lifetime. Anong gagawin nyo? Ha? Mananakot pa kayo? Kakasuhan nyo? 10,000 tao, kakasuhan nyo? Tangina. Sasabihin ng tao, tangina ninyo. Sa inyo na yung batas ninyo. Kami ngayon ang batas. Po, tangina, patay kayo dyan. Pagka nag-declare ang taong bayan ng martial law, hindi nyo mapipigil yun. Yan ang senaryo, no? I believe that will happen. Kaya, that's why I'm warning you guys. For your own personal safety and the safety of your families, ingat-ingat kayo. Hinay-hinay kayo. Huwag na kayong umabuso. Tama na muna. May ninakaw, imbestigahan. Pananagutin yung nagnakaw. Ngayon, ang problema nyo, kayo yung nagnakaw. Kaya ganyan na lang kayo. Kaya dapat lang magalit ang taong bayan sa inyo. Kaya kayo, normal, part of your psychological reaction, haharangin at haharangin nyo yung investigasyon. Pagtatakpan ninyo ang isa't isa. At pipilitin nyo pang baguhin yung konstitusyon para hindi kayo samain. Para wala na pag-asa yung 2020 na mapalitan kayo para tuloy-tuloy kayo. It's all part of a grand scheme. You want to remain in power. You want to continue to plunder the country. You want the people to stay poor as they are right now. To be your loyal subjects, pera-pera. At kayong mga Pilipino na nakaasa sa ayuda, shame on you. Na mabibili sa eleksyon, shame on you. Anyway, wala naman eleksyon At saka nagbago na ngayon. Comelec ang binibili. Hindi na yung tao. Comelec na. Kasi yung makine, nadodoktor yung resulta. Yeah, shame on you. Well, anyway, saan to pupunta? NBI, inuulit ko. Tingin ko, my analysis is it will result everything. 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to so many number ones. I think Juan will rebel. Sa daming Juan, magsanib-sanib yan, they will come out fully armed. Because they have seen in the past 4 years, mag-rally, walang mangyayari sa rally. Napagod lang, nagastusan lang, at lalong nanakawan. Ganyan pa rin. Minsan nga, yung mga kasama pa ang nagnanakaw doon sa mga rally. So, issue pa rin yun, di ba?
galit ka sa anti-corruption, galit ka, anti-corrupt ka. Yung pala, corrupt din pala yung ibang mong kasama. Nakakaanaputa na, ano ba itong pinunta natin? Kaya nga, the people will lead their families. Hindi kailangan ng isang figure lang, hindi kailangan. Hindi nyo kailangan ng Inday Sara para simulan niya ang isang revolusyon. Ang ano dyan, nakikita ko, the people will realize that why wait for Inday Sara? Why wait for Dado? Why wait for si General Pokis? Why wait for kung sino-sino man, no? Sinasalang nyo kung sino-sino eh. Salang niyo sarili nyo. Yun yung mangyayari dyan because people will realize if they don't do something about it to save their families, patay. Kaya isang gising yan. The Lord will create that day. The Lord will give you that day. Sambagsak. Lahat ang sama ng loob, lahat mainit ang ulo, lahat galit, lahat gustong magbago, lahat tatayo. Yun yun. That's why I think that walang pupuntahan to, hindi maging revolution eh. Gago kasi kayo eh, sa gobyerno. Gago kayo eh. Titigas ng kukotin nyo, titigas ng ulo nyo. Nagmumuta na naman yung mata ko. Titigas ng kukotin nyo. Hindi dapat ganon. For once, dinigin ninyo yung hinanaing ng tao. Tignan ninyo kung paano aayusin yung buhay ng mga Pilipino. Kung paano gagastusin ng maayos yung pumapasok na 5 to 6 trillion taon-taon. Ibinabaw nyo pa kami sa utang. Dapat, Marcos, ang salita, wala munang utang next 2 years. We live within our means. Dapat ganun. Hindi. Mastermind ka kasi ng nakawan. Pinlano mo lahat ito. Lahat ito, pinlano mo. And it will end unfavorable para sa iyo. Mauulit yung tatay mo. Mauulit yan. Mauulit yan. Mas mapapaya ka. Yung yabang mo na yan, yung tapang mo kuno-kuno na yan, ay wala yan sa taong bayan. And people will die. Lulusob ang tao sa Malacanang. Wala, hindi mo mapipigil eh. Kasi ang dyan, hindi nyo kayang takutin ng tao na may AAP, PNP. Hindi nyo kayang takutin. At pagka nagpatayan yan, at yung AAP at PNP bumira at namatay mga tao, tapos kayo internationally. Tapos kayo. Kaya nga, you will be in a dilemma eh. Now, people, sasabihin nyo, lumabas yung tao armado. Oh, so that they can protect themselves from your stupidity, from your babanatan nyo ng babambuhin nyo. Hindi. Galit kami, putang ina ninyo. Yun ang mindset ng tao. Galit kami. So when they pick up any weapon, punta na malasing pa kami baril pa dyan yung mga tao. Ano gagawin nyo? Pa-cancel nyo lahat ng LTOP, lahat ng permit to carry. Too late. Lahat na. Lalaban ng tao sa inyo. Pinuwersa nyo eh. Pinuwersa nyo. 100,000 coming out, ano yung isasalubong ninyong polis? No? PNP, isipin nyo. Ano gagawin nyo? Raragasa yung tao dyan. Ano, babambuhin nyo? Puta na, bambuhin nyo yung tao, saksakin ka eh. O, kukuyugin kayo eh. Ano gagawin nyo? Di ba? Ano pinaglalaban ng mga tao? Ninakawan sila eh. Ginago sila eh. Inabuso sila eh. Binendalo sila eh. O, ngayon papalitan yung konstitusyon. Et cetera, et cetera, et cetera. Yun yung dyan. Matatapos yan. Lahat ng gago, lilipad o tatakas o mamamatay. O kaya makukulong. Isang araw lang yan, tapos yan. O 2 araw, tapos yan. Lumabas lahat ng tao, may dalang gamit. Ano gagawin ng NBI? Kakasuhan nyo lahat yan? Larabas kayo, naka-armas kayo? Poporma kayo? Raratratin nyo?
Hindi nyo kayang tapos kayo. Death warrant yun sa inyo eh. Kasi pagka binanatan nyo ang isa dyan, puputok yan, lahat kayo yayariin ng tao. Galit ang tao, yun na isipin nyo. Ang pinakasolusyon dyan, lay down your firearms. You mean no harm. Yun ang solusyon dyan. You wear white. Yun ang solusyon. Sa akin, yun yung tingin ko. I'm just advising. $1 again. I'm just advising. Kayong AFP, PNP, NBI, lahat kayo armed, no? Pagka nakita niyong rumaragasan ng taong bayan, ano gagawin nyo? Raratratin nyo? Babarilin nyo? Papaluin nyo ng pambambo? No. At long range, tiradurin kayo, kaya barilin kayo, provoke nyo yung tao. Yan ang pagkakaiba na yung iba lalabas, peace rally. Yun ang gusto nyo, peace rally, hanggang sa mapagod. Naisip na ng taong bayan eh. Gusto na namin baguhin, ayaw na namin, ayaw na namin, tangina ninyong lahat. Putang ina nyo lahat. Sorry mumura na naman ako. Putang ina ninyo, lulutong na kaya galit ako Putang ina nyo lahat, tangina ninyo. Remulla, sasabihin ni Remulla, sino ka ba? Sabi niya kay Aplaska, tangina, is that how you treat a retired general? Ha? Sino ka ba? Bakit kayo? Sino ba kayo? Ha? Binoto ba kayo ng taong bayan? Hindi, na-point ka ng isang bangag na presidente. Pag-asta kayo, kala ninyo magkapatid kayo, gagaling ninyo. You challenge the Filipino people? Sino ka ba? Binabalik ko sa inyo. Sino ba kayo? Ha? Wala naman kayo, pati yung presidente na yan, wala naman yan Talunan nga yan ng vice president, di ba? Nagmakaawa kay Inday para maging presidente siya. Dinala pangalan niya. Anong ginawa niya pagkatapos? Yung tatay, pinadala sa ICC. Matapos ilibing yung tatay niya sa libingan. 5 presidente dumaan, ulitin ko ulit, to stress the point. Pero walang utang na loob Tapos ngayon, aangas-angas ka. Sino ba kayo? Ha? Ayoko madinig yan, tinatanong nyo kami, sino ba kami? Tangina ninyo, pare-parehas kayo. Matakot kayo sa amin. Well, anyway, ano lang naman, pwede kong mali. Ang analysis ko dyan, na people will come out fully armed because they do not want na babambuin sila ng police, ng NBI. Papakita sila ng armas ng NBI. Titrigger happy ang mga NBI. Subukan nyo gawin. You will have a full-scale revolution in your hands. And the moment you piss off an angry people, it will turn into an angry mob. God help you. But God is with this bunch of people. Because they're the ones oppressed, they're the ones na ninakawan, sila inaabuso. At kayo, mga lumagay sa makademonyo na kilos ninyo, good luck to you. Because you will face the wrath of God. God will just use these people to effect yung parusa sa inyo. Kaya nga, nako. Yabang kasi kayo Wala kayong takot sa langit. Wala kayong takot sa taong bayan. Tuwan-tuwa ako dyan pagka nag-declare ng martial ng taong bayan